Ang tawag daw sa uri ng aswang na yon ay amabon. Uri sila ng aswang na kayang manipulahin at tirhan ng dimensyon ng mga anino. Ibig mong sabihin, kahit anino ko lang, kaya na nila akong biktimahin? Kung hindi ka man magiging ina ng susunod naming salinlahi, ikaw ang magiging pagkain ng mga batang amabon. Magandang araw sa inyo mga kayanggawa, lalo na sa mga voice actors na magbibigay buhay sa kwento ko ngayong araw. Walang trabahong perpekto at madali. Lahat may kaakibat na responsibilidad at panganib. Ang kwento kong ito ay nangyari sa akin noong ako'y baguhan pa lang sa pagtuturo. Ang katuparan ng propesyong inaasam ko ang siya palang magbibigay sa akin ng dahilan para kamuhian ito. Ako si Eloisa at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dear Esperanza YouTube channel bilang suporta sa ating channel. Hello ma'am, ngayon lang kita nakita dito, baguhan ka siguro no? Oo. Kakastart ko lang ngayong araw dito sa Sityong Niob. Anong grade ang hawakan mo? Grade 1. Ikaw, sir? Nako, Brenda na lang tawag mo sa akin, wag na sir. Brenda. Anong grade naman ang nasa advisory mo? Ako, grade 6 ang hawak ko. Hindi ba nagpa-flag ceremony dito tuwing Lunes? Ay nako, mag-iisang taon na ako dito pero halos di talaga sila nagpa-flag ceremony. Minsan lang, bilang ko pa sa daliri. Ay, ganun ba? Ay, sana naman gawin nila regularly. Alaking tulong nun para sa pagiging makabayan ng mga bata. Sinabi ko na kay Ma'am Martina pero parang wala talaga sa priority niya. Sayang naman. Oh, sige Ma'am Eloisa ha, papasok pa ako sa klase ko. Yan lang ba lahat ng estudyante mo? Oo karamihan dito hirap sa pera. Yung iba humihinto sa pag-aaral at tumutulong na lang sa bukid. Ay, ang lungkot namang isipin. 5 lang ang gagraduate ngayong school year. Oo, at para may idea ka, habang tumatagal ka dito, pakonti ng pakonti ang estudyante mo. Kaya huwag ka masyadong ma-attach ha. Sa huli, ikaw din ang masasaktan. Pinagdaanan ko na yan. Sinubukan mo na bang kausapin ng mga magulang? Oo naman, pero ayaw talaga eh. Yung iba pa, di mo na mahanap kasi lumipat na sa bukid. Ay, ganun ba? Matagal ng issue to. Kaya si Ma'am Martina parang wala na rin gana ipaglaban pa yung paaralan. Para na lang siguro sa talagang porsigidong makatapos. Ang saklap pala ng sitwasyon dito. Sige alis na ako. Sige. Pupuntahan ko na rin yung classroom ko. Sige ma'am. Si Brenda ang una kong naging kaibigan pagdating ko sa Sityong Niob. Madaldal si Brenda at masayahin. At dahil sa kanya, nagkaroon ako ng maraming kaalaman tungkol sa lugar. Mula sa mga nakasanayan ng mga guro roon, hanggang sa mga praktikal na payong makakatulong para mas makatipid sa gastos. Pwede ba yun? Oo naman. Para kasing nakakahiya eh. Ano namang nakakahiya? Kami nga dito sa classroom na mismo natutulog. Kesa araw-araw ka pang umuwi sa inyo? Diyos mio, ang layo ng biyahe mula Sityong Niob papuntang bayan. Malaki pa gasto sa pamasahe. Mas mabuti ng weekly ka na lang umuwi, Eloisa, para hindi bugbog sa biyahe yung katawan mo. Nahihiya kasi akong magsabi. Huwag ka mag-alala, no? Tutulungan kitang kausapin si Ma'am Martina para mabigyan kanya ng susi sa classroom. Para dito ko na rin matulog. Naku, sinasabi ko sa iyo, Eloisa, sa araw-araw mong biyahe papauwi, mas malapit ka pa sa disgrasya. Naku, pag-isipan mo ng mabuti yung sinabi ko. Sige.
Sasabihin ko na sina mama pag uwi ko na tuwing Biyernes na lang ako uuwi para tipid din sa pamasahe. Correct. Alam mo tayong mga guro, kung hindi tayo mismo gumawa ng paraan para makatipid, nako aabutin talaga tayo palagi ng petsa de peligro. Kung hindi petsa de peligro, abay puro loan ng kahahantungan. Kaya dapat masinop tayo sa pera. Totoo yan, Brenda. Yung sweldo ko nga nung nakaraang linggo, naubos lang sa pamasahe. O, di ba? Kung mag-iinarte pa yung sweldo at pension mo, mapupunta talaga lahat sa utang. May puto ka dyan, Brenda. Ayun na si Ma'am Martina, papunta na rito. Grabe. Parang kinain na ng hiya ang buong sistema ko. Huwag ka mag-alala, ako nang lalakad, ako magsasabi. Good afternoon po, Ma'am Martina. Magandang hapon din sa inyo. Kumusta naman kayo dito? Good afternoon, ma'am. Wala ka pa rin talagang pinagbago. Ang ganda mo pa rin ho. Ikaw talaga, Brenda. Ang hilig mo talaga mang bola. Baka mamaya itumalbog na ako sa'yo niyan. Ay, naku hindi ma'am ha. Hindi kaya kita pinobola. Alam mo naman tayo mga guro. Honesty is the best policy. Kaya siguradong totoo lahat ng sinasabi ko, no? Jesus! Brenda, sige na. Sabihin mo na. Kilalang kilala na kita. Ma'am? Nahiya ka pa talaga. Sige na. Ano ba yung kailangan mo? Kasi, ma'am, may ipapakiusap sana ako sa inyo. Oh, ano yon? Kurtina ba yan para sa classroom mo? Ay, hindi po ma'am. Ito pong kaibigan ko, si Ma'am Eloisa. Kung pwede lang sana, isama ko na din siya dito sa campus tumira para dito na rin humatulog. Ganun ba? O sige, walang problema sa akin yan. Ay, nako. Maraming salamat talaga, ma'am. Kasi minsan ang lungkot dito. Ako na naglilibot sa campus o kaya kaming tatlo lang. At least ngayon may madadagdag pa. The more, the merrier. Walang problema. Maya-maya, Ma'am Eloisa, punta ka sa office ko, ha? Para maibigay ko sa yung duplicate na susi. Sige ho, ma'am. Didiretso po ako sa office ninyo. O sige, mauna na ako. May pupuntahan pa ako sa barangay hall. Alam niyo naman, ang dami kong responsibilidad. Principal na, kapitana pa. Ay, nako. Sige ho, ingat ho kayo, Ma'am Martina. Sige, sige. Alam mo, kung titingnan mo si Ma'am Martina habang naglalakad palayo, hindi mo akalain na may edad na siya. Para siyang dalaga. Ang ganda pa ng buong hubog ng katawan niya. Normal lang yan dito, Eloisa. Pag naglipot ka pa, makikita mo talaga na parang hindi tumatanda ang mga tao rito. Manghang-mangha nga ako eh. Ang tataas na ng edad, pero hindi halata. Ang babata tignan at ang lalakas pa. Talaga? Oo naman. Kung hindi mo sila maririnig magsalita, ay, hindi mo malalaman na may edad na pala sila. Ay, grabe. Ano kayang sikreto nila, no? Sa pagkain yan siguro ng mga taga rito, sa tingin ko. Pagkain? Oo, bihira siguro sila kumain ng karne. Sagana sila sa gulay at kadalasan walang halong chemicals yung pagkain nila. Sabagay, tama ka. Hindi kagaya natin sa bayan, malapit nga sa kabiasnan pero malapit din sa sakit. Halos lahat ng pagkain natin may preservatives, lagi nagmamadali, lagi may hinahabol na oras. Pero dito sa Sityong Ngiob, wala. Puro kulay green ang makikita mo, malayo sa stress. Kaya kung dito ka tumira, nako, hindi ka rin siguro tatanda kagaya nila Ma'am Martina. Oo nga, ano? Bala ko nga pag nakaipon ako ng malaki-laki, bibili ako ng lupa dites. Kahit nako maliit lang, basta may bahay ako rito. Nako, kapag nababagot ako sa buhay sa bayan, dito ako sa bukid, magpapawala ako ng stress. Ay, ako din eh. Ang ganda dito. Tahimik, wala masyadong ingay. Sinabi mo pa. Nga pala, patungkol sa sinabi mong madalas mag-drop out ng mga estudyante dito. Parang nagsisimula na nga eh. Sabi ko sa'yo hayaan mo na lang. Huwag ka masyadong mag-e-effort na hanapin o kumbinsihin yung mga magulang nila. Ginawa na namin yan ng ilang libong beses. Pag nakapag-desisyon na silang ipahinto ang anak nila, hindi mo na mababago isip nila. Ay, dalawa sa pupils ko sa grade 1.
Hindi na bumalik sa klase. 2 pa lang yan ngayon. Sa mga susunod na araw, magiging 3, 5, pataas pa ng pataas. Ay, sobrang sayang naman. Ganun talaga. Hindi natin pwedeng ilaban ng mga batang yan. May limitasyon tayo. Guro lang tayo, hindi magulang. Tama ka dyan, Brenda. Oh, Ma'am Eloisa ha. Baka makalimutan mong puntahan si Ma'am Martina mamaya sa opisina niya. Hindi ko kakalimutan yun, no? Ako pa ba? Magsiset lang ako ng proper expectations. Baka kasi magulat ka sa opisina ni Ma'am Martina ha. Bakit naman? May kakaibang amoy kasi doon. Nakakasulasok. Wala bang naglilinis ng office niya? Maayos naman yung gamit niya pero may weird na amoy talaga. Sabi nila dahil daw sa sirang imbornan sa likod. At eto ha, pinaka-importanting bilin. Wag na wag mo siyang tititigan sa mata. Ha? Bakit naman? Abay, ewan ko. Yan din ang bili ng ibang guro sa akin noon. Ayaw na ayaw daw ni Ma'am Martina na tinititigan siya sa mata. Wala naman silang sinabi kung bakit. Sige, Brenda. Tatandaan ko yan. Hindi pala talaga nagbibiro si Brenda sa mga sinabi niya tungkol sa opisina ni Ma'am Martina. Nang pumunta ako ron para kunin ang duplicate na susi ng classroom na tutulugan ko, hindi lang basta nakakasulasok na amoy ang bumungad. Para itong amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng kung anong parang langis na hindi ko mawari. Tiniis ko na lang yun at sinikap na wag masuka sa harap ni Ma'am Martina. Pasok ka dito sa opisina, Eloisa. Maraming salamat ho, ma'am. Maupo ka muna dyan. May kukunin lang ako saglit. Okay po. Ang baho naman dito. Natitiis kaya ni Ma'am Martina to? Hala! Hello, Miming! Ano pangalan mo? Ang ganda naman ng mata mo, pusa ka. Halika nga. Aray! Oh, napano ka, Ma'am Eloisa? Bakit may dugo yung kamay mo? May pusa ko kasi kanina eh. Pusa? Opo, nandito lang yung kanina eh. Yung pusa. Ba't bigla siyang nawala? Naku, baka isa yun sa mga pusang gala, ma'am. Kailangan mong ipatingin yan. Hindi pa naman nababakunahan lahat ng pusa dito. Ayos lang ho. Hindi naman po malalim yung kalmot eh. Ito na pala ang susi mo. Maraming salamat ho, ma'am. Birhen ka pa pala, ma'am, ano? Ha? Ang sabi ko, birhen ka pa pala. Hindi ka pa nagagalaw ng lalaki sa tanang buhay mo. Tama ho kayo dyan. Bakit niyo po nasabi? Wala. Kapansin-pansin naman sa hubog ng katawan mo at sa balat mo. Maraming salamat mo pa pala dito, ma'am. Alis na po ako. Sige, sige. Ay, kabayo. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din. Nandiyan ba sa loob si Ma'am Martina? Oo, nandiyan siya sa loob. Sige ho, salamat. Pasok na po ako. Sige. Hoy! Ay, Diyos ko naman, Brenda. Parang tutubuan na ako ng bukol sa katawan niyan sa daming gulat ko ngayong araw. Himala yatang kinausap ka ng lalaking yon. Sino? Yung lalaking kakapasok lang sa opisina ni Ma'am Martina? Oo, suplado kasi yon sa aming lahat dito. Talaga? Mukhang mabait naman siya sa akin eh. Na paano yan? Ba't parang may kalmot? Ito. Kanina kasi. Nilapitan ko yung pusa. Diyos ko, talaga? Kailangan mo magpabakuna, ma'am. Hindi natin alam kung may rabies yung pusang yun o wala. Yun nga rin yung sabi ni Ma'am Martina kanina eh. Ano, alis na tayo? Sige ba? Nga pala, isa sa mga pupils mo yung batang nasa ID na to, di ba? Bakit? Napulot ko kasi to habang papunta rito. Ewan ko nahulog ng estudyante mo.
Hala, maraming salamat dito, Brenda. Ibabalik ko na to sa kanya. Oh, siya, halika na. Aray! Oh, anong meron? Yung kalmot kasi. Parang biglang kumirot. Nako, Ma'am Eloisa, nakakakaba na yan ha. Pagbalik natin sa bayan, ang una mong gagawin, ipatingin mo yan at magpabakuna ka na ng anti-rabies. Kagaya ng payo sa akin ni Brenda. Sinabihan ko ang pamilya ko na tuwing Biyernes na lang ako uuwi galing bukid para makatipid ako sa pamasahe. Sa pamamalagi ko sa paaralang yun, nagsimula ang mga kakaibang karanasan ko. May mga naririnig akong ingay mula sa gubat. Tila may seremonyang nagaganap doon. Madalas din akong dalawin ng bangungot sa tuwing matutulog ako. Sigurado ka bang ayaw mo magpasama dito sa classroom mo? Pwede ka rin naman sa classroom ko, Ma'am Eloisa. Ang luwag kaya ng room ko, kasya tayong dalawa matulog doon. Ayos lang, Brenda. Nasa akin kasi yung duplicate ng susi eh. Kaya mas mabuti na dito na lang ako matulog. Alam mo naman, hindi natin sigurado kung may manloloob. Baka may mawala pa dito sa classroom ako pang managot kay Ma'am Martina. Hoy, grabe ka naman. Ano bang nanakawin ng katawan dito? Yung mga mukha ng bayani na nakadikit sa dingding? Hoy, magunos dili naman yung magdanakaw, Ma'am Eloisa. May opening at closing prayer pa sa harapan, no? Pagpasok niya, yan agad makikita niya, mahiya naman siya kay Lord. Ay, ang magnanakaw pa rin kahit anong mangyari. May prayers man o wala. Sige na ma'am. Mauna na ako sa classroom ko, maghahanda pa ako sa tulugan ko eh. Tapos may tatapusin pa akong lesson plan. Gagawin ko na lang ngayong gabi para ayun, papantok ko na rin. Sige. Sige, bye. Maya-maya nandito na siguro yung mga tanod ni Ma'am Martina na magro-ronda. Mas mabuti naman kung ganun. Hindi ko na rin papatayin yung lampara. Okay. Sige. Psst! Sino yan? Psst! Brenda, ikaw ba yan? Brenda, kung ikaw man yan, hindi ako natutuwa sa'yo Ako po to, teacher. Lily? Ikaw ba yan? Opo, ako to. Lapit ka nga dito. Hindi ka abot ng liwanag sa lampara dyan Hindi kita makita. Magandang gabi po, teacher. Oh, bakit ka nga pala nandito Gabi na. Sumama po kasi ako sa papa ko Nagre-ronda sila. Ganun ba? Tanod pala ang papa mo? Hindi po siya tanod, teacher. Pastor po siya. Pero sumasama siya sa mga nagro-ronda. Pastor? May pastor kayo dito? Opo, ma'am. Parang hindi pa yata ako nakakakita ng simbahan dito sa sitio niyo. Meron po kaming simbahan, teacher. Saan naman yun? Doon po sa may gubat. Sa may gubat? Bakit naman doon nila tinayo yung simbahan niyo? Ang layo nun mabilis naman po kami, teacher. Ang ibig ko pong sabihin, teacher, mabilis po kami maglakad. Kaya okay lang po kahit malayo yung simbahan namin. At saka, sanay na po talaga kaming maglakad. Paano naman yung paa mo? Bakit ang daming sugat? Ito po ba? Ano po kasi? Nagkaroon po kami ng seremonya ng paligsahan sa mga... Lily, Papa? hindi ba't sabi ko sa'yo na huwag ka nang sumunod dito? Ang tigas talaga ng ulo mo, kinukulit mo pa sa teacher. Ay, nako sir. Ayos lang ho. Nakakatuwa nga po tong anak niyong si Lily. Napaka masiyahin at ang galing sa klase. Pasensya na talaga ma'am, madaldal po talaga tong anak ko. Manang-mana sa yumaong ina niya. Ayos lang po. Wala ho kayong problema. Mauna na po kami para makapagpahinga na rin po kayo. Sige ho. Ingat po kayo sa pag-uwi. Kung kailangan niyo po ng gas ma'am, magsabi lang po kayo kay Lily. Marami pa ho kami sa bahay. Alam niyo naman ho dito sobrang liblib kaya hindi pa abot ng kuryente.
Lampara lang ang gamit namin tuwing gabi. Ay, opo. Magsasabi po ako. Maraming pa naman po akong gas dito ngayon. Ganun ho ba? Sige ma'am, alis na ho kami. Sige, sige ho. Nagkita na naman tayo, Ming. Hindi na kita hihimasin, ha? Pasaway kang pusa, nangangalmot ka. Bahala ka dyan. Manigas kang pusa ka. Hoy ma'am, Brenda, kanina ka pa ba dyan? bago-bago lang. Sino ba kinakausap mo? Yung pusa. Pusa? Saan? Yun, oh. Wala namang pusa dyan. Ha? Kanina lang, nandyan yun eh. Kitang-kita ko nga eh. Diyan talaga nakaupo yung pusa. Nakaharap pa nga sa akin eh. Ay nako, wag mo na isipin yun ma'am. Pero nakita ko talaga yung pusa eh. Ano palang sadya mo? At napabalik ka dito. Manghihiram sana ako ng lighter o posporo man lang. Pangsindi ko ulit dun sa lampara ko. Ang lakas ng hangin sa bintana ko eh. Eto oh. Sa'yo na yan. Yung isang kahon ng pusporo. Marami pa naman ako dito eh. Maraming salamat dito ha. Naku, walang anuman. Kahit marami akong naririnig na kakaibang kaluskos o hiyawan sa gubat tuwing gabi, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtuturo ko. Kahit gaano pa kaistranghera ang mga tunog mula sa gubat, wala namang nangyayaring masama o kahit anong panganib na direktang tumatama sa akin. Hanggang sa isang pangyayari ang tuluyang nagbukas ng mga mata ko. Hindi lang basta ingay ang nagaganap sa gubat tuwing gabi. Mas malalim pa pala ang dahilan nito. Oh, Lily. Bakit ngayon ka lang? Pasensya na po, Teacher Eloisa. Kung na-late po ako. Sige na. Umupo ka na muna. Doon ka na sa upuan mo. Maraming salamat po, Teacher Eloisa. Ay, nako. 30 minutes na lang ang natitira para sa exam. Mukhang hindi mo matatapos to Pang isang oras ang dami ng items dito eh. Paano po yan, teacher? Hindi na po ba ako mag-e-exam? Ay, mabuti pang magpahinga ka na lang muna dyan. Pwede ka rin mag-review para sa susunod na subject. Magpa-special exam ka na lang sa English mamaya. Okay po. Aray! Bakit ka namimilipit sa sakit? Wala lang to, Teacher Eloisa. Anong wala? Hindi nga mapintay ang mukha mo eh. Halatang masakit talaga. Ayos lang po ako, teacher. Hindi ka maayos, Lily. Ipakita mo nga sa akin yan. Wag po. Ay, bakit? Titingnan ko lang naman kung may sugat ka eh. Basta, wag po, teacher. Lily, isa. Pag hindi mo pa ipinakita, mapipilitan ako ang titingin. Ayokong mas lalo kang masaktan. Gusto mo ba yon? Hindi ho. Sige na, ipakita mo na. Kailangan ko makita kung anong masakit dyan. Ito na po. Ay, Diyos ko, Lily. Saan mo nakuha to Laki ng sugat mo. Ang lalim. Hindi naman ho ganun kasakit, teacher. Nakakaya ko naman po. Ay, halika nga rito. Lalagyan kita ng betadine. Nahugasan mo na ba ng maayos ang sugat mo? Nilinisan ko na po to, teacher. Halika rito. Lumapit ka sa lamesa. Teacher, hindi na po. Kailangan yan. Hindi. Kailangan mo to. Lapit ka na nga. Lalagyan ko ng betadine yan. Aray! Sabi mo hindi masakit. Bakit nakangiwi ka ngayon, ha? Dahan-dahan lang po, teacher, sa paglagay. Dinadahan-dahan ko na nga eh. Bakit ka ba nagkaroon ng ganitong sugat? Alam ba to ng papa mo, ha? Opo. Anong sabi niya? Huwag ko daw po ipagsabi kahit kanino eh.
Ha? Bakit naman? Basta, teacher. Bawal po eh. Pwede ka namang magsabi sa akin eh. Hindi ko naman ipagkakalat yan. Talaga, teacher? Oo naman. Kaming mga guro, parang pangalawang magulang niyo na din. Kaya ako, parang pangalawang mama mo na rin ako, ha? Kasi po, teacher, natatakot po ako eh. Baka pag sinabi ko sa inyo, isusubong niyo kay Ma'am Martina. Bakit ko naman sasabihin kay Ma'am Martina? Secret nga lang to, di ba? Promise po? Oo. Kaya sabihin mo na. Saan mo ba nakuha yung sugat mo? Sa tagisan ng lakas ko to nakuha, teacher. Tagisan ng lakas? Opo. Ano bang ginagawa niyo sa tagisan ng lakas? Naglalaban po kami, teacher. Laban sa ibang kabataan dito sa sityong Niob. Pagkatapos namin ng orasyon na pinangungunahan ni Papa, nag-uumpisa na po yung tagisan ng lakas namin. Pinaglalaban kayo? Opo, tuwing gabi. Tuwing gabi? Ibig sabihin, yung mga ingay na naririnig ko sa gabi, galing sa tagisan nyo? Parang ganun na nga po. Nagkakasakitan kayo kung ganun. Sobra pa po sa sakitan. Ay, Diyos ko. Ang babata niyo pa para sa mga ganyang bagay. Bakit yung ginagawa yan? Sabi po kasi ni Ma'am Martina, walang puwang sa lahi namin na mga mahihina. Kaya ang mga malalakas lang ang dapat mabuhay para sa susunod na henerasyon. Lahi? Tribo siguro ang ibig mong sabihin. Parang ganun na ho. Para po sa kinabukasan ng tribo namin ng tagisan ng lakas. Ay, ang lupit naman ng kultura ninyo dito. Kaya siguro paliit ng paliit ang mga estudyante na pumapasok. Dahil sa tagisan ng lakas na yan. Wala po kaming magawa eh. Tanging ang malalakas lang ang hahayaan ni Mang Martina na magkaroon ng sapat na kalaman dito. Siya po ang nagdesisyon sa lahat. Siya rin po ang kapitana namin. Alam kong kapitana siya. Pero hinahayaan niya talagang magkasakitan kayo? Wala po kaming mag-aagawa. Kailangan po. Yung mga natalo, yung mga hindi nanalo sa tagisan ng lakas, saan sila napupunta? Pinalalayas ba sila? Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, teacher ayaw niyo bang lumapit sa mga kawani ng gobyerno? Kagaya ng DSWD. Abuso yung tagisan ng lakas niyo, Lily. Tingnan niyo ang sugat mo, ang lalim na. Parang kalmot ng mabangis na hayop. Ano bang ginamit niyo para masugatan ka ng ganyan, ha? Hindi ko po pwedeng sabihin, teacher at mas lalo pong walang ibang dapat makalam. Magagalit po si Kapitana. Malalagot po ako, pati si Papa. Ay, sabi mo, tuwing gabi kayo naglalaban-laban, hindi ba? Opo. Ang tagal ba maghilom ng sugat mo? Sasali ka pa rin ba pamayang gabi? Kahit may ganyang kakalalim na sugat? Opo, tradisyon po kasi. Bawal na labagin ng tradisyon sa aming lahi. Ay, lalo lang lalala ang sugat mo niyan. Hindi ka pa pwedeng pagpahingahin? Hindi po hanggang kailan naman matatapos ang tagisan ng lakas nyo? Hanggang sa graduate po kami ng elementarya. Ay, kailangan din talagang pagdaanan yan? Ibig sabihin, yung mga classmates mo, kasali din sila sa tagisan ng lakas tuwing gabi? Opo. Ay, ano bang pangalan ng tribo nyo? Parang ngayon lang ako nakarinig ng tradisyon na ganyan basta po. Sabi po kasi ni Papa, bawal po sabihin. Buhay daw po namin ng nakataya. Ay, ibibigay ko na lang sa'yo to. Ibibigay niyo po sa akin? Oo, makakatulong to sa paggaling ng sugat mo. Ano nga po ulit ang pangalan nito, teacher? Betadine.
Petadine. Maraming salamat po, teacher Naku, walang anuman. Pahinga ka na muna dyan Hintayin na lang natin silang matapos sa exam para makasabay ka sa susunod na subject. Opo, teacher. Teka, kumain ka na ba bago pumunta dito? Oo naman po, teacher. Ay, mabuti naman kung ganon. Inumin mo to. Ano po to, teacher? Ang ganda ng kulay. Ay, nako. Pain reliever yan. Pain reliever? Pampawala ng kirot sa sugat mo. Palagi po kayong umiinom nito, teacher? Hindi naman. Hindi naman yan araw-araw iniinom, Lily. Ay, talaga po? Sa tuwing may nararamdaman lang. Pero dito sa inyo, ano pong ginagawa nyo kapag nagkakasakit kayo? Hindi pa po ako nagkasakit kahit minsan, teacher. Kaya hindi ko po alam. Ay, talaga? Ngayon ka lang ba nakaranas ng sakit sa katawan mo? Oo naman po. Ay, sabagay. Hindi naman kayo kumakain ng mga pagkaing marami na preservatives dito Organic halos ang pagkain nyo. Puro gulay. Kaya malakas ang resistensya ninyo na mga taga-sitsyong niob. Teacher? Ano yun, Lily? Masarap po ba ang pagkain sa inyo, teacher? Ay, oo, masarap. Mas masarap po ba kaysa sa pagkain dito? Oo. Talaga ho? Ano pong paborito niyong pagkain? Ako? Mahilig ako sa fried chicken. Gustong-gusto ko yan palagi kapag handa tuwing birthday ko. Birthday? Ano po yun? Hindi mo alam ang birthday? Hindi po Ano po ba yun? Yun ang araw ng kapanganakan mo. Talaga ho? Ikaw ba? Hindi ka ba nagbe-birthday? Hindi po pero alam mo naman kung anong birthday mo. Tatanungin ko po si Papa. Hindi ko po alam Natapos ang araw na yon na parang karaniwan lang. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Lily. Lalo na't may narinig na naman akong ingay mula sa gubat pagdating ng gabi. At hindi rin nakatulong ang malakas na kalabog mula sa bubong ng classroom na mismong tinutulugan ko. Ay, ano ba yan? Ang ingay naman. Ay, bahala na nga. Sino yan? Brenda? Sino yan? Kung sino ka man, magsabi ka ng pangalan. Kung hindi, babatayin talaga kita nitong lapara. Sige ka. Akala mo, natatakot ako sa'yo. Sino ka? Alis! Umalis ka! Ito, ibabato ko to. Ibabato ko to sa'yo. Sisilaban kita. Nung una, inakala ko na normal lang na kalabog ang nasa bubong, tulad ng mga nagdaang gabi. Pero nagkamali ako. Nangahas itong pumasok sa classroom, kaya nabato ko ito ng lampara. Mabilis itong tumakas, matapos masilaban ang kalahati ng katawan nito ng lamparang hawak ko. Sakto namang dumating si Brenda sa classroom ko. Ma'am Eloy? Ma'am Eloisa, ba't ka nagsisisigaw? Brenda? Bakit ang dilim ng classroom mo? Nasaan yung lampara mo? Nakita mo ba yun? Ha? Ang alin? May nangahas na pumasok dito sa classroom ko. Pumasok? Oo. Ang laki niyang nilalang. Maitim. Tapos may mapupulang mata. Naku Ma'am Eloy, baka epekto na yan ng kaka-instant noodles mo. Ay, ano ka ba, Brenda? Mukha ba akong nagbibiro? Wala naman kasi akong nakita. Nasilaban ko pa nga siya ng lampara Binato ko pa para hindi siya makalapit sa akin. Malamang umaapoy pa rin yun kahit tumatakbo.
Wala naman ako nakita, ma'am. Ikaw lang yung narinig ko. Ang lakas ng tili mo talaga. Kaya nga ako pumunta rito eh. Sobrang lakas ng sigaw mo. Meron talaga eh. Katapos nang nakita kong yun, uuwi na ako, Brenda. May sa demonyo ang lugar na to. Hindi normal. Hindi na lang na yun. Haalis na tayo ngayon, Brenda. Ha? Seryoso ka ba? 10:00 na ng gabi, wala na nakaparadang habal-habal. Maglakad na lang tayo. Pakiramdam ko hindi tayo ligtas dito, Brenda eh. Ma'am Eloy, kalma ka muna. Hindi ko lang guni-guni yun, Brenda. Tingnan mo yung pinto ng classroom ko, sirang-sira. Totoo talaga yung nilalang na nakatayo dyan kanina. Hindi ko naman sinabing hindi ako naniniwala sa iyo eh. Ang akin lang, saan naman tayo makakahanap ng habal-habal ngayon? Ay basta, aalis na ako ngayong gabi. Hoy, teka lang ma'am! Ma'am Eloy! Itong babaeng talaga na to. Haalis na ako dito. Hindi na ako papayag na sisikatan pa ako ng araw sa lugar na to. Ma'am Eloy! Teka lang, dahan-dahan naman sa paglalakad. Brenda, Ano yun? matagal ka na dito, di ba? Oo naman. Nakakita ka na ba ng ganong nilalang? Alin? Yung nilalang na sinasabi mong maitim tapos may mapupulang mata? Oo, Minsan, wala pa naman ako nakita na ganon. Ang himbingan ng tulog ko tuwing gabi eh. ay buti ka pa. Bakit? Ikaw ba? Hindi. Hindi maganda ang tulog ko. At mas lalong hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to. Gabi-gabi na lang may naririnig akong kalabog. O kaluskos. O kung anong ingay mula sa gubat. Ay, huling pasensya ko na talaga tong gabing to eh. Pwede bang bagalan mo naman ng kaunti yung paglakad mo? Hindi na ako babalik dito kahit kailan. Wala na akong pakialam sa mga bata o sa sweldo. Kung ibigay man nila o hindi. Makakaalis lang ako sa lugar na to. Ayoko na. Ang lalim na ng gabi, Ma'am Eloy. Tignan mo, tayo na lang yung naglalakad sa daang to. Brenda! Oy! Jonas! Saan punta nyo ni Ma'am? Gabi na. Eto kasi si Ma'am Eloisa, uuwi daw siya sa kanila. Ha? Bakit? May nakita daw kasi siyang halimaw kanina. Ha? Nako, Ma'am Eloy, mas mabuti pa kayo na yung magpaliwanag kay Jonas. Jonas nga po pala, ma'am. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung ano yung nakita niyo kanina? Ay, wag na. Baka hindi ka rin maniwala eh. Kagaya nitong ni Brenda. Maitim ba? Malaki? At sobrang hahaba ng mga kuko? Paano mo nalaman? Ibig sabihin, nakita mo nga. Oo, yun nga. Ganun na ganun ang nilalang na gustong pumasok sa classroom ko kanina. Sabi ko na nga ba eh, hindi talaga ako nagkamali nung gabing yun. Hindi ko lang guni-guni yung nakita ko. Nakakita ka rin ng ganong nilalang? Nito lang nakaraan, nung nagro-ronda kami dito sa Sitio Ngiob, nakakita ako ng ganyan. Kamuntikan pa nga akong lapain eh. Pero buti na lang, magaling akong dumepensa. Sinabi ko sa mga kasamahan ko pero wala, hindi sila naniwala. Kita mo, Brenda? Hindi guni-guni yun. Pati siya. Anong ulit pangalan mo? Jonas, ma'am. Oh, pati si Jonas. Diyos ko, naninindig yung balahibo ko. Buti pa talaga, ma'am, umalis na tayo dito. Taga rito ka ba, Jonas? O bagong lipat? Taga rito ho talaga. Tanod ako dito sa sitio pero rumarakit din ako sa pagmamaneho ng habal-habal. Naghabal-habal ka? Oo. Ay, bongga! Ang ganda ng timing mo, Jonas. Ikaw yung kailangan namin ngayon. Pwede mo ba kaming ihatid sa bayan? Magbabayad naman ako eh. Kahit magkano. Ngayon ho ba talaga? Aabutin tayo ng madaling araw sa biyahe. 10:00 na ho ng gabi. Ayos lang. Ay, gusto ko na talaga makaalis dito eh. Ayoko na magkaroon ng pangalawang pagkikita ng nilalang na yun. Pumayag ka na, Jonas. Magbabayad kami kahit magkano basta may hatid mo kami sa bayan. Sige na. Sige.
Diyan lang kayo. Kukunin ko lang yung motor kong habal-habal. Teka lang, Bakit ma'am? sama kami sa'yo. Ha? Baka kasi balikan ako ng nilalang na yun eh. Masyado kaming bukas sa pag-atake dito sa gitna ng daan. Tama si Ma'am Eloy, Jonas. Mas ligtas kami kung kasama ka namin. Nakasagupa mo na yung nilalang. Alam mo kung paano sumalag. Mas may laban tayo kung tatlo tayong magkakasama. Sige. Kung yun yung makakatulong sa inyo, sumunod kayo sa akin. Ay, maraming salamat. Sinamahan namin si Jonas sa bahay nila para kunin ang habal-habal niyang motor na gagamitin naming sasakyan pababa ng bayan. Pagdating namin sa mismong bahay niya, naamoy namin ni Brenda ang umaalingasaw na amoy ng bulok na karne mula sa loob. Pero pinili na lang naming ipagsawalang bahala yon. Sumakay kami sa habal-habal ni Jonas. Hindi alintana na may mas malaki pa palang balakid ang naghihintay sa daan pababa ng bayan. Pasensya na kayo ha. Medyo malansa talaga tong bahay namin. Hindi pa kasi namin nalilinis ni nanay yung pinagkatayan ng baka kagabi. Ayos lang. Diyos ko naman, Jonas. Sa sobrang laki ng problema natin sa halimaw na yon, poproblemahin pa ba namin yung lansa-lansa na yan? Hindi na, no? May punto si Brenda. Ang makalayo rito ang priority namin ngayong gabi. Kaya huwag ka na mag-alala, ayos lang. Kukunin ko lang yung susi ng motor ko sa loob. Sige. Grabe, ang layo-layo pala ng mga bahay-bahay dito sa sitio. Kahit magsisisigaw ka pa ng saklolo dito, ni hindi ka maririnig ng kapitbahay mo. Sinabi mo pa. Ano kayang sasabihin ni Ma'am Martina bukas? Ngayon literal na tumakas tayo sa eskwelahan niya. Pwede naman tayo magpadala ng sulat eh. Para malinaw sa kanya na hindi na talaga tayo babalik rito. Panira din kasi yung nilalang na yun eh. Ano bang klaseng mabangis na hayop yun? Hindi ko alam eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Pero nung mga segundong yun, alam kong hindi tayo ligtas. Tagal naman ni Jonas. Baka hinahanap pa yung susi. Nangangapa pa yun. Alam mo namang walang kuryente rito eh. Kahit gaano ka pa kalinaw ang mata mo, kung ganito naman kadilim ang paligid, mahirap talaga maghanap ng kahit ano. Sa bagay. Oh, si Jonas na pala to eh. Pasensya na, natagalan ako. Madalim kasi, nangapapa ako sa loob. Ayos lang. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Sige, tara na. Sumakay na kami sa motor ni Jonas at nagsimula ng bumiyahe. Pero hindi pa kami nangangalahati sa biyahe, ay napilitan kaming bumaba dahil naputol ang tulay na nagkokonekta sa sitio at sa kabila ng bundok. Kung kailan pa kami nagmamadali, saka pa nagkaroon ng aberya sa daan. Anong nangyari? Bakit tayo tumigil, Jonas? Yung daan, Ha? yung tulay, naputol. Ano? Seryoso, tignan nyo. Diyos ko, bakit ngayon pa talaga? Ay, malas naman no. Paano na yan, Ma'am Eloy? Alangan naman tumawid tayo sa rumaragasang sapa na yan. Nakaligtas nga tayo sa maitim na nilalang, mamamatay naman tayo sa pagkalunod. Ngayon lang to maayos tong tuloy kaninang umaga nung dumaan kami. Ay, wala ka bang ibang daan na alam na pwede nating daanan pababa sa bayan? Meron naman. Pero sobrang layo. Kailangan pa nating libutin yung bundok na yan. Oh, ayun kita nyo. Yan ang dating daan bago pa nagkaroon ng tulay. Naku, Ma'am Eloy, parang aabutin tayo ng 1 dekada kung lilibutin pa natin yung bundok na tinuturo ni Jonas. At isa pa, hindi ako sure kung kakayanin ng gasolina ko kung doon tayo dadaan. Mukhang kailangan pa talaga nating ipagpalipas ng gabing to, Ma'am. Hindi naman siguro babalik yung nilalang na yon, di ba? Sabi mo nga, tumakbo yun, umaapoy kasi na silaban mo ng lampara, di ba? Hindi ko alam. Ganito na lang. Ma'am, Brenda,
Babalik na lang tayo sa paaralan na tinutulugan nyo. Ako na magbabantay sa inyo magdamag. Pero kailangan sa isang classroom lang kayong dalawa matulog para hindi ako mahirapan magbantay sa inyo. Ganyan na lang siguro ang gawin natin, ma'am. Hindi talaga tayo pwede makaalis ngayong gabi. Parang sinasadya na talaga ng panahon na wag muna tayong umalis sa sitio na to. Ay, sige na nga. Balik na lang tayo sa paaralan. Sa classroom mo na lang ako matutulog, Brenda. Kung ayos lang. Wala problema. Ay, sana naman wag nang bumalik yung nilalang na yun. Sa palagay mo ba, mabangis na unggoy lang yun sa gubat? Hindi no. Hindi pula ang mata ng unggoy. At saka yung kuko nun, hindi talaga pang unggoy pag nakita mo. Kainis naman. Ano kaya yung nilalang na yun? Tayo na ngayon ninenervyos. Tayo pa itong may stress kakaisip kung ano siya. May kwento ko nga kay nanay ang nangyari nung isang araw. May sinabi siya tungkol sa mga nilalang na yun. Ano daw yun? Nung sinabi ko kay nanay yung itsura, nasabi niya na nakakita na rin daw siya ng ganun dito mismo sa Sitio Ngiob nung kabataan niya. Talaga? Diyos ko naman, sa tagal-tagal ko nagtuturo dito, ngayon lang ako nakaranas ng ganyan. Aswang. Ha? Aswang? Hindi ka naman siguro nagbibiro, Jonas? Hindi, di ba? Hindi. Totoo talaga. Sabi yun mismo ni nanay. Siguro matangkad siya sa paningin mo, Ma'am Eloy. Pero hindi mo naaaninag ang mukha niya. Yung mapupulang mata lang dahil sa dilim. At yung mga kuko, mahaba at sobrang tulis. Ako kasi nakita ko siya ng mas malapitan. Kita ko talaga. Parang hugis bungo yung mukha niya. Ang tawag daw sa uri ng aswang na yun ay amabon. Amabon? Opo, ma'am. Diyos ko, may mga uri-uri pa pala yung mga aswang na yan. Akala ko aswang lang. May amabon-amabon pa talaga. Sabi ni nanay, ang mga aswang daw may mababang uri at may matataas. Lalo na yung mga nagmula sa angkan ng dato o maharlika noon. Iba-ibang katangian, iba-ibang uri ng aswang. Amabon? Yung muntik nang lumapa kay Ma'am Eloisa? Oo, uri sila ng aswang na kayang manipulahin at tirhan ng dimensyon ng mga anino. Dito sa Sitio Ngiob, walang kuryente, kaya malaya silang gumagala. Nakikita nila ang anino ng mga biktima nila. Ibig mong sabihin, kahit anino ko lang, kaya na nila akong biktimahin? Oo, ma'am. Kung anino at dilim ang lakas nila, ibig sabihin, mahina sila sa liwanag. Tama po kayo, ma'am. Kung ganun, pagbalik natin sa paaralan, ipailaw mo yung ilaw ng motor mo ah. Yun nga rin ang plano ko. Kung amabon man yun, takot silang lumapit hanggat may ilaw. Magpapalipas na lang ako ng gabi ngayon. Pero bukas na bukas din naalis na ako dito. Ako rin, ma'am, sama din ako. Wala akong balak maging pagkain ng amabon na yan. Katakot! Diyos ko! Sakto, ang dami kong kandila sa classroom. Sisindihan ko lahat kahit magmukhang simbahan yung classroom ko. Sabi ni nanay, mas agresibo at mas delikado daw ang mga batang amabon. Hindi sila marunong kumontrol ng gutom. Tama na nga yan, Jonas. Parang naihina ako sa mga sinasabi mo eh. Sinasabi ko lang para may alam kayo kung ano talagang kalaban natin. Pagbalik na lang natin sa classroom pag-usapan yan. Ipakiramdam ko anumang oras na labas na naman yung sinasabi niyong amabon eh. 3 naman tayo eh. Ano pa kinakatakot mo? Kahit na no, hindi natin alam. Baka nagtawag pa ng ibang kasama yon. Ano yun? Narinig niyo ba yun? Diyos ko, yun na ba yung amabon na sinasabi niyo? Maganda kayo. Hindi na kailangan. Ma'am, ibon lang yun. Palagi namin naririnig yan ng mga kasamahan kong tanod. Kuwago lang yan. Akala ko kung ano na. Mabuti pa, bumalik na tayo sa paaralan. Napahaba na masyado yung usapan natin dito. Mabuti pa nga. Ako na maunang umangkas, Ma'am Eloy. Sige, Brenda. Maraming salamat. Brenda, angkas na. Sige. Ikaw naman, Ma'am Eloy. Ayos na. Sige, paandarin ko na. Dahil sa pagkaputol ng tulay, nawalan kami ng pagkakataon na makababa sa bayan. Napagpasyahan na lang naming bumalik sa eskwelahan ng gabing yon
at doon na muna magpalipas ng gabi habang binabantayan kami ni Jonas. Ang hindi namin alam, sa pagbalik namin ay may isang pangyayaring naghihintay. Isang pangyayaring maglalagay sa amin sa panganib at pagkalito. Buti naman at nakarating na din tayo. Ay, sana naman mapayapa na ang buong gabi ko dito. Huwag ka mag-alala. Magliliwanag talaga ang buong paligid ng classroom ko. Teka lang ha, kukuhanin ko lang yung natitira ko pang mga kandila. Jonas, Ma'am? hindi ka namang dito sa loob magbantay eh. Lalabingin ka dyan sa labas. Ay, ayos lang ho ma'am. Sanay na po ako sa klima dito sa sitio. Sige, ikaw bahala. Iiwan ko na lang tong pinto na nakabukas ha. Para kung sakaling magbago ang isip mo, makapasok ka kahit anong oras. Sige ho, maraming salamat. Brenda, Ano yan, Ma'am Eloy? may isa ka pa bang kumot dyan? Parang meron. 2 ata, bakit? Ipairam mo na lang kay Jonas para hindi naman siya ginawin. Sige. Ibibigay ko mamaya. Sisindihan ko lang muna itong mga kandila ha. Sige. Ito. Ito pa. Oh, ayos. Nasindihan ko na lahat. Salamat naman at maliwanag na ang buong paligid. Yung kumot nga pala. Ito na oh. Ikaw na lang magbigay niyan kay Jonas sa labas. Sige. Salamat sa lahat ha. Sige. Jonas, Ma'am? eto na oh, yung kumot mo. Maraming salamat po. Sige, balik na ako sa loob ng classroom. Pero kung may kailangan ka ha, pasok ka na lang. Hindi rin naman ako matutulog ngayong buong gabi. Sige ho ma'am. Tatandaan ko ho yan. Sige. Nang makapasok ako sa classroom, agad akong napasandal sa pader ng silid. Pero habang tumatagal, unti-unti ko nang nararamdaman ang init ng paligid dahil sa dami ng kandilang sinindihan ni Brenda. Halos maligo na ako sa pawis at ramdam ko na rin ang matinding uhaw. Ang init! Diyos ko! Ay, sa dami ba naman ng kandila na sinindihan mo eh. Malamang iinit talaga tong buong silid. Diyos ko! Mas pipiliin ko na lang magtiis sa init, Ma'am Eloy, no? Kaysa naman lapain tayo ng amabo na yun. Uy, may tubig ka ba dyan? Tubig? Parang meron. Ay! Ubus na pala. Akin na nga yung lagayan ng tubig mo. Bakit? Magre-refill ako ng tubig sa principal office. Sige, samahan na kita. Ay, huwag na. Ilang habang lang naman yan mula rito eh. At saka, nasa labas naman si Jonas. Sige. Sige, labas na muna ako ah. Damihan mo sa pagkuha ng tubig ha. Uhaw na din kasi ako eh. Oo naman. Ma'am Eloisa, saan ka pupunta? Dyan lang sa principal office. Kukuha ako ng tubig. Nako, ako na ma'am. Hintayin niyo na lang ako sa classroom. Ay, sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Oo naman. Maraming salamat kung ganun ah. Walang anuman ma'am. Sige, hintayin na lang kita dito sa loob ng classroom. Sige ho ma'am. Balik na ako sa loob. Ma'am Eloy, ang bilis mo naman yata nakabalik. Bakit wala kang dalang tubig? Si Jonas kasi eh. Nagpresenta na siya na lang ang kukuha ng tubig sa principal office. Kaya maghihintay na lang tayo. Ganun ba? Ay, init talaga. Alam mo ma'am, pansin ko lang ha, parang ang bait ni Jonas sa'yo. Kilalang suplado yun dito sa sitio eh. Ay, hindi naman. Nagmamagandang loob lang yung tao. Hindi, kasi kanina sa daan,
medyo nagulat ako nung tinawag niya ako. Dati kahit anong ngiti ko, hindi naman yun namamansin sa akin. Ay, talaga ba? Oo, nung lumapit pa nga yung kanina, pangalan ko yung tinawag pero sa'yo naman nakatingin. Ay, masyado mo lang binibigyan ng kahulugan yung mga bagay-bagay, Brenda eh. Hindi seryoso ako. Ewan ko sa'yo, Brenda. Ay, ang init talaga. Parang maghihilamos ka na sa sobrang pawis mo eh, oh. Ang init kasi. Nasaan na ba si Jonas? Bakit ang tagal niya? Nandito na rin yan maya-maya. Sana nga. Oh, Jonas, nandyan ka na pala. Hindi ka man lang nagsabi. Ay, buti naman at nandiyan ka na, Jonas. Akin na yung tubig. Maraming salamat dito Pasok ka muna, Jonas. Wag na ma'am. Kukuha muna ako ng baso Jonas, Ho? bakit may hawak kang tubo ng tubig? Nakapa kasi ako kanina ng parang dumi ng hayop. Kaya gagamitin ko to panghugas ng tsinelas ko, ma'am. Ganun ba? Ikaw, Jonas, ha? Kaya pala hindi ka pumapasok dito sa classroom, nakaapa ka pala ng dumi? Oo nga eh. Sa wakas, nakainom din ako. Ma'am Eloy, inom ka na rin. Ay, maraming salamat, Brenda. Ang lamig ng tubig. Isa pa nga. Nakailang baso ng tubig si Brenda. Samantalang ako naman ay nakadalawang baso lang dahil may kakaiba akong nalalasahan sa tubig. Huli ko na lang namalayan na patibong pala ang tubig na dala ni Jonas nang isaboy niya ang isang tabong hawak niya sa mga nakasinding kandila. Dahilan para mga lahati ang mga yon. Teka, bakit parang kakaiba yung lasa ng tubig? Hindi naman. Jonas? Jonas, anong ginawa mo? Bakit mo naman sinabuhin yung makandila na sinindihan ko? Jonas? Teka lang. Jonas, huwag ka munang pumasok sa silid. Sabi mo nakahapa ka ng dumi, di ba? Mangangamoy dito. Jonas, yung mga mata mo. Bakit, Ma'am Eloisa? Anong nasa mga mata ko? Brenda, Alam ko, Ma'am Eloisa. Nakikita ko. bakit? Ang pula ng mata mo. Hala, tignan mo, Ma'am Eloisa. Yung anino niya gumagalaw na mag-isa. Sabi ko na nga ba eh, may kakaiba sa lasa ng tubig. Yung mga kandila, pilit niyang pinapatay. Diyan ka lang. Hindi ikaw ang tunay na Jonas. Nasaan siya? Anong ginawa mo kay Jonas Ma'am Eloisa, parang nahihilo ako. Parang makakatulog ako. Brenda! Brenda! Gumising ka dyan! Huwag mo nang gisingin ang kaibigan mo, ma'am. Susunod ka rin naman sa pagkakatulog. Kagaya niya. Hindi! Hindi ito maaari! Sige na, Ma'am Eloisa. Matulog ka na. Mahimbing. Hindi ito pwede! Yung paningin ko, yung... Unti-unti akong nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa tuluyan akong nawala ng malay. Ang huli kong nakita ay ang kakaibang paggalaw ng anino ni Jonas. Pagmulat ko, nakagapos na ako sa gitna ng parang isang munting entablado na napapalibutan ng maraming puno. Palubog na rin ang araw nang magising ako. Nilibot ko ang tingin ko, pero hindi ko makita si Brenda. Tanging si Jonas lang ang nandun, nakaharap sa akin, nakangiting aso. Ha? Aray! Ano to?
Gising ka na pala, Ma'am Eloisa. Hayop ka! Pakawalan mo ako! Ano itong ginawa mo? Bakit ako nakagapos? Kalma lang. Papakawalan din kita. Hindi pala ngayon. Si Brenda! 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 Gumising ka, Brenda! Kahit anong sigaw mo, ma'am, hindi ka na niya maririnig. Ilabas mo siya! Nasaan si Brenda? Anong ginawa mo sa kanya? Wala nang kaibigan mo si Brenda. Hayop ka! Nasaan ang totoong Jonas? Nasaan siya? Wala na rin. Animal ka! Bitawan mo ako dito! Bitawan mo ako! Maliliwanagan ka rin pagdating ng gabi. Ano? Anong ibig mo sabihin? Basta, huwag ka masyadong atat. Palubog na rin ang araw, Ma'am Eloisa. Jonas, kahit na sino ka man, pakawalan mo ako, parang awa mo na. Pasensya ka na, napag-utusan lang. Sino? Sino nag-utos sa'yo? Gusto mo talagang malaman? Sino? Si Kapitana. Kapitana? Tumpak. Hindi pwede yan. Imposibleng gawin niya to sa akin. Dahil doon sa marka mo sa kamay. Anong marka? Yan oh. Hindi to marka, tanga. Pegrat to galing sa pusa. Kung ganon, maghintay ka na lang mamaya. Pakawalan mo ako ngayon na. Huwag ka maingay. Nakakairita ang boses mo. Mag-iingay ako agad gusto ko. Bunganga ako to eh. Sabi ng tahimik. Kahit sampalin mo pa ako ng ilang libong beses, mag-iingay pa rin ako. Nakakairita ka. Bahala ka sa buhay mo. Pakawalan niyo ako dito. Tuluyan na akong iniwan ni Jonas na nakagapos sa kinauupuan ko. Pagsapit ng gabi, nakita kong maraming tao ang nagsidatingan. Natanaw ko ang ama ni Lily, pero hindi ko makita ang bata. Naroon din si Ma'am Martina. At ang mas ikinagulat ko pa, nandun si Brenda. Tanging liwanag mula sa buwan ang nagsilbing ilaw ng pagtitipon nila ng gabing yon. Kumusta ka, Eloisa? Martina? Pasensya ka na kung medyo naging marahas kami sa'yo. Ma'am, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Parang awa niyo na po. Hindi ko pwedeng ibigay ang hinihingi mo, Eloisa. Ha? Kasi ikaw ang magiging ina ng susunod na henerasyon ng aming lahi. Paano sila kung pakakawalan kita? Ano ba yung pinagsasabi mo? Anong susunod na henerasyon? Hindi ba sinabi sa'yo ng prinsipe naming Amabon? Si Jonas na pala ang tawag niya ngayon. Ma'am, please. Pakawalan niyo na ako. Maawa po kayo. May pamilya ako naghihintay sa akin. Hindi pwede. Dahil ngayong gabi, nakatakda ang kasal mo. Anong kasal? Ang tagal kong naghintay para makahanap ng birhen na magpapatuloy ng lahi namin hanggang sa pinagtagpo tayo. Baliw ka, Ma'am Martina! Baliw ka! Hindi ako baliw. Alam kong ikaw ang tugon sa mga dasal ko sa bathalang aswang namin. Pakawalan niyo ako dito! Mga kasama, ilabas niyo ang korona at ilagay sa ulo ng magiging susunod na reyna. Brenda? Hindi na si Brenda ang nasa katawan niya, pero Brenda pa rin ang magiging pangalan niya. Mga walang niya kayo! Pati si Brenda! Ginamitan niyo! Tahimik lang, Eloisa. Ayaw ng prinsipe namin sa maingay na asawa. Sino ba yung hinayupak ng prinsipe na yan? Iharap niyo sa akin! Ako ba? Ako bang hinahanap mo?
Ikaw? Oo, ako. Ako ang magiging ama ng susunod na salinlahi ng mga amabon. At ikaw ang magiging ina nila. Asa ka pa? Bastos ka! Mas bastos ka! Sino bang nagnanakaw ng katawan ng iba, ha? Bagay po sa inyo ang korona, mahal naming ina. Huwag mo akong tawaging ina! Maiintindihan mo rin kami, ina. Magiging kaisa ka namin pagsapit ng 12:00 mamayang gabi. Makakatakas ako rito. Hindi kayo magtatagumpay sa anumang kalokohan ng binabalak nyo! At sino naman sa tingin mong tutulong sa'yo? Tayo-tayo lang ang nandito. Hahanapin ako ng pamilya ko. Ng mga taong totoo at tunay na nagmamahal sa akin. Kung maaalala mo pa sila, pagkatapos ng ritual mamayang 12:00. Bitawan mo ako! Huwag mo hilahin ang buhok ko! Magiging akin ka rin, Eloisa. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sayang ang sigaw mo. Kahit mapaos ka pa, wala pa rin makakarinig sa'yo. Mahal na prinsipe, nakahanda na po ang lahat ng gagamitin sa ritual. Magaling, tapat kong alagad. Ikaw! Magandang gabi po aming mahal na ina. Pakawalan niyo ako dito! Unti-unti nang lumalalim ang gabi at sumapit na rin ang 12:00 na hinihintay ng mga taong nagtipon sa lugar. Kaagad kinuha ni Mang Felipe ang mga kagamitang sinasabi nilang gagamitin sa ritual. Hinawakan ni Jonas ang pulsuhan ko at hiniwa ang aking mga palad, dahilan para dumugo ito. Si Brenda naman ay may hawak na mangkok na may tubig na nilawayan ni Jonas. Iniangat ni Jonas ang aking kamay at pinatak ang dugo sa parehong mangkok na hawak ni Brenda. Mga kasama, oras na. Anong ginagawa mo? Shh! Magiging madali lang to. Huwag ka na masyadong pumalag. Bitawan mo ang kamay ko! Hindi to gaano sasakit. Pangako. Mahal na prinsipe, eto na po ang tubig. Pwede niyo na raw pong lawayan, sabi ni Pastor Felipe. Ganun ba? Ilapit mo sa akin yan. Masusunod po. Tapos na. Ang dugo na lang po ng itinakdang ina ang kailangan. Mabuti naman. Anong gagawin mo? Teka lang! Wag! Wag! Para awa mo na! Wag! Ayoko yan! Konting hiwa lang to sa palad mo, Eloisa. Sakit! Tama na! Tama na, please! Konting patak lang. Eloisa, ayusin mo. Brenda, walang dapat masayang kahit isang patak. Masusunod po, mahal na prinsipe. Tama yan. Aray! Tama na! Sobrang hapdi na ng kamay ko! Nasasaktan na ako! Sapat na siguro yan. Akin na ang mangkok, Brenda. Ito na po, mahal na prinsipe. Maraming salamat, Brenda. Pwede ka nang umalis. Sige ho. Anong gagawin mo? Yung bibig mo. Ayoko! Ayoko niya! Kailangan mong inumin to. Kadiri, hindi ko iinumin yan! Iinumin mo to sa ayaw o sa gusto mo. Ikaw ang uminom niyan kung trip mo! Huwag mo kong pilitin pa pwerside ka, Eloisa. Sinabi ng ayaw ko nga eh! Mga kasama, hawakan yung ulo niya. Wag! Huwag niyo gawin sa akin to! Ayoko niyan! Sige na. Itawan niyo ako! Hala, yung mangkok. May bumato sa mangkok. Nabasag ang mangkok. Lintik, sino gumawa nun? Sino? Sino sa inyo bumato sa mangkok? Ayun! Minamalas din pala mga prinsipe ng mga amabo na aswang! Tahimik! Akmang pipilitin na akong painumin ni Jonas ng tubig
na nilawayan niya at pinatakan ng dugo ko. Nang biglang may bumato sa mismong mangkok. Nahulog ito at nabasag. Dahil walang ilaw at tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa lugar, hindi namin makita kung saan nanggaling ang bato. Sino gumawa nun? Sino? Hanapin niyo. Sabi ko na sa'yo eh. Hindi ka magbawagi sa balak mo, Jonas! Dahil lumagpas na tayo sa oras at hindi na may sasagawa ang ritual ngayong gabi. Wala ka ng silbi sa lahi naming mga amabo ni Loisa. Pakawalan mo ako dito! Papakawalan kita. Pero ngayong gabi, kung hindi ka man magiging ina ng susunod naming salinlahi, ikaw ang magiging pagkain ng mga batang amabon. Demonyo ka! Kahit kailan demonyo ka! Sa sobrang galit ni Jonas dahil sa pagkabasag ng mangkok na dapat sana'y ipaiinom sa akin, agad niyang kinalas ang pagkakagapos ko at binalibag ako sa lupa. Doon niya inihanda ang mga batang nagsilabasang parang sinusundo ang gabi. At doon ko nakita ang mga estudyante ko. At saka ko tuluyang naunawaan ang sinasabi noon ni Lily. Ang tinatawag nilang tagisan ng lakas sa kanilang lahi. Aking mga nasasakupan, patawarin niyo ako. Dahil hindi natuloy ang ritual na dapat sana'y magpapatuloy ng ating salinlahi. At dahil lahat yan, sa babaeng yan. Pero ngayon, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na ipakita ang bangis nyo laban sa isang taong hindi marunong sumunod. Ipakita nyo ang lakas nyo. Ipakita nyo kung bakit kayo karapat dapat na manatili sa tagisan ng lakas ng ating lahi. Ngayon, Eloisa, takbo! Takbo! Ngayon na! Kitang-kita ko kung paano nagpalitan yung tunay ang mga bata bilang mga amabon. Rinig ko ang mga hiyaw ng mga aninong parang may sariling isip at kusa pang gumagalaw. Gamit ang natitira kong lakas, tumakbo ako palayo sa lugar na yon at tinahak ang madilim na gubat. Wala akong tamang direksyon habang nagmamadaling tumakbo. Habang tumatagal, unti-unti akong nawawala ng pag-asa. Hanggang sa biglang may saklolong dumating. Isang presensyang hindi ko inaasahan. Tama na! Tama na! Psst! Parahawa mo na! Layuan mo na ako! Ako po to, Teacher Lily. Dito tayo, dali! Lily! Ikaw ba yan? Wala na po tayo oras, Teacher. Bilis, abutan nila tayo. Saan mo ako dadalhin? Basta, sumunod ka na lang po sa akin. Ligtas ka dito. Ano yan? Ako lang po ang nakakaalam ng lugar na to. Kuweba to. Pasok, bilis. Tatabunan ko pa to ng damo. Sige na po. Sige. Andiyan na sila. Shh, tahimik ka lang, teacher, ah. Mahina ang pandinig nila. Andiyan pa ba sila? Andiyan pa po. Ay, Diyos ko po. Ilayin niyo po kami sa panganib. Teacher, huwag. Bakit? Nasasaktan ako pag nagdadasal ka. Parang sinusunog ang tenga ko. Ha? Kasi po, amabon din ako. Pero mahina ang anino ko. Wala akong laban sa ngayon. Bakit? Natalo ako sa tagisan ng lakas. Kaya ako nagaganito. Nung alam nila, patay na ako. Dito ka lang ba nakatira sa kuweba? Sa ngayon po, dito muna. Pero balang araw, hanapin ko ang tamang oras para makaalis sa lugar nito. Tatakas ka? Paano si Papa Felipe mo? Hindi ko po alam eh. Ang alam niya kasi patay na ako, teacher. Tatakas ka rin po ba? Oo, bakit?
Isama mo na po ako. Isama mo na ako sa pag-alis mo, teacher. Pero paano? Hindi ko nga alam kung paano tayo makakakuha ng tsansa. Lahat ng daan palabas ng sityo bantay sarado ng mga amabon. Makakahanap din po tayo sa tamang sandali, teacher. Sa tingin mo ba, andyan pa rin sila? Andyan pa po. Malapit lang po sila. Ilang araw ko nang nakatago dito? Mga 3 araw na po ako dito, teacher. Teka, ano po yun, teacher? Bakit? May hapnos ka. Parang nasunog ka. Huwag mo sabihin. Ako po yun, teacher. Yung amabon na sinilaban mo, ako yun. Iisa kami. Pero huwag ka po mag-alala. Hindi kita sasaktan. Katunayan nga po niyan. Dapat sinama na kita noon pa Pinuntahan kita para itakas. Pero bago pa ako makapagsalita, siniliban mo na ako. Ay, Diyos ko. Patawad, Lily, ha? Okay lang po. Narinig ko kasi sina Papa at sina Kapitana. May bago daw po silang itinakda para magpatuloy ng salin lahi. At ikaw po yun. May marka ka sa pulsuhan. Yung peklat na kalmot ng pusa, marka po yan. Kahit sinong amabon ang makakita niyan, ituturing kang bagong reyna. Pero hindi na po yun mangyayari kasi hindi ka umabot sa itinakdang kabilugan ng buwan. Kasi pinato ko yung mangkok. Ikaw yun? Ikaw ang bumato sa mangkok? Opo, ako yun. Nasa paligid lang po ako, teacher. Pero, di ba, kahinaan niyo ang liwanag? Yung ilaw. Opo. Kaya hindi po nagpapakabit ng kuryente si Kapitana. Kahit anong liwanag na hindi galing sa buwan. Masama para sa amin. Lalo na po sa pag nasaan niyo kaming amabon. Paano tayo makakatakas dito? Hintayin na lang po natin na mawala sila sa paligid. Kapag hindi ka po nila nakita, babalik po sila sa lugar kung saan ka po nila ginapos. Pag nangyari yon, yung mga pagkakataon natin, may alam akong mas mabilis na ruta. Sige, kung gano'n, maghintay muna tayo. Pinakiramdaman muna namin ni Lily ang paligid. At nang makatiyak kaming wala ng mga amabo na nagkalat sa paligid, saka lang kami lumabas mula sa kuwebang pinagtataguan namin. Dali-dali niya akong dinala sa may batis para sana makatakas. Ngunit inabutan kami ng isang taong hindi namin inaasahan. Bilisan po natin, teacher. Ano yan? Diyan tayo tatawid? Opo. Sa batis tayo dadaan para mabilis tayong makarating sa kabilang bundok. Ang dami namang bato. Ibuti na nga lang po talaga wala tayong naengkwentrong amabon papunta dito Ay, buti nga Malapit na po tayo, teacher. Lily, boy ka. Diyos ko, Lily, ang papa mo, nabutan tayo. Boy ka, Lily. Anak ko. Pa, hindi ka po galit? Hindi ka ba galit na itinakas ko si Teacher Loisa, yung babaeng pinili ni Kapitana para magpatuloy sa salinlahi natin? Hindi ako galit, anak. Ang saya-saya ko nga dahil boy ka pa. Akala ko, tulayan ka nang mawawala sa akin matapos yung tagisan ng lakas. Mang Felipe, alam ko pong tapat kayong lingkod ng prinsipe pero nakikiusap po ako. Pakawalan niyo na po ako, pangako. Hindi namin sasabihin kahit kanino ang tungkol sa lugar na to. Gusto ko lang po makauwi. May pamilya po ako naghihintay. Gusto ko po makasama ang mga magulang ko. Parang awa niyo na po. Papa, kung pipigilan mo kami, lalaban kami. Hindi, anak. Hindi ko kayo pipigilan. Ma'am, Ho, pinapaubaya ko sa iyo ang anak ko, ma'am. Sana, ituring mo siyang parang tunay mong anak. bakit ho? Ayaw niyo ba sumama? Pwede naman ho kayong tumakas kasama namin Hindi maaari. Napamahal na ako sa lugar na to. Dito ako lumaki. Dito na umiikot ang buhay ko.
Pero magiging malayo ho kayo. Kasama si Lily. Pwede kayong magsimula ulit habang kasama niyo siya. Hindi ko kayang talikuran ng responsibilidad ko sa lahi namin, ma'am. Sana maintindihan mo. Lily, anak, lumisan ka na sa sityo na to. Huwag ka nang babalik. Mamuhay kang malaya, anak ko. Mang Felipe! Pinalaki ko yung anak ko sa paraang alam ko para maging malakas sa tagisan ng lakas at maging kasama ng lahi namin. Pero nung nakita ko yung mga gamot na binibigay mo sa kanya, yung betadine, nakita kong nahumaling siya. Ang dami niyang tanong tungkol sa mundong nasa labas ng sityo. Doon ko napagtanto, iba ang anak ko. Hindi siya nababagay dito. Mas pipiliin niya maging malaya kaysa maging mabangis na amabon sa bundok na ito. Kaya ma'am, isama mo siya sa bayan niyo at sana mahalin mo siya ng buo. Tatandaan ko po yan, Mang Felipe. Felipe! Patay! Si Kapitana! Anong ginagawa mo dyan? Hulihin mo na sila! Tawid na anak. Sige na, ma'am, tumawid na kayo. Paano ho kayo? Pipigilan ko sila. Sige na, tumakbo na kayo. Felipe, anong ginagawa mo? Bakit mo sila hinahayaan makalayo? Hindi ko ayaw saktan mo sila. Taksil! Taksil ka sa lahi natin! Nilusong namin ni Lily ang tubig sa batis hanggang sa makatawid kami sa kabilang bundok. Sa di kalayuan, nakita naming nakikipaglaban si Papa Felipe niya laban sa mga kalahi niya. Mabigat man sa loob at isip. Pero hindi kami nagdalawang isip ni Lily na tumakbo palayo sa sityo. Pero ang akala naming ligtas na kami dahil tuluyan na kaming nakalpas. Yun pala ay isang malaking pagkakamali. Magiging maayos pa kaya ang papa mo, Lily? Sigurado pong paparusahan siya ni Kapitana. Hindi na mangyayari yan. Dahil patay na ang papa mo, Lily. Ha? Nagulat kayo, no? Akala nyo ba, matatakasan nyo ako? Sa mga kalahi ko, baka pwede pa. Pero sa akin, hindi. Hindi nyo ako matatakasan. Lalong-lalo ka na, Eloisa. Hayop ka! Kahit saan kami pumunta, nakasunod ka pa rin! Ganito na lang. Papakawalan kita. Pero ibigay mo sa akin ang anak ng taksil na pastor. Manigas ka! Talaga lang ha. Ibigay mo sa akin si Lily. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyong pagsira sa seremonya. Yung dapat sana ay magiging bagong simula ng lahi namin. Kaya akin na siya. Hindi mo masasaktan si Lily! Ayaw mo ibigay. Pues, ako na lang ang kukuha. At gagamitan ko ng taas. Yang batang manang-mana sa papa niyang taksil. Lily! Takbo! Pero teacher, malakas po siya! Masasaktan ka lang! Hindi, Lily. Laban ko to. Kaya takbo na! Bilis! Kahit ilang kilometro pa ang takboy ng batang yan, Eloisa, maabutan ko pa rin siya. Pero siyempre, bago siya, ikaw muna! Lily, ngayon na! Takbo! Kaagad akong sinunggaban ni Jonas. At dahil sa lakas ng puwersa niya, ay natumba ako. Pero dahil na rin sa naglalakihang mga bato sa paligid, nagkaroon ako ng panlaban sa kanya. Agad akong kumuha ng isang malaking bato at ipinukpok sa ulo niya. Dahilan para mahilo siya. Habang nagwawalang balanse siya dahil sa tinamu niyang sugat, sinamantala ko ang pagkakataon para sipain siya at tuluyan siyang mahulog sa batis. Habang hirap pa si Jonas na bawiin ang lakas niya, mabilis kaming tumakbo ni Lily palayo. Ngunit kahit anong bilis ng takbo namin, naaabutan pa rin kami ni Jonas.
Mukhang hindi na makakasunod si Jonas dito, Lily. Parang hindi na nga po, teacher. Ang layo na ng tinakbo natin. Sobra na tayo sa batis. Ay, kailangan ko muna magdahan-dahan. Parang mapuputol na yung hininga ko eh. Ay, ako rin po, teacher eh. Nangihina na po ako. Maglakad na lang muna tayo. Ha? Importante. Hindi tayo titigil. Kailangan pa rin nating makalayo. Eloisa! Hala, si Kuya Jonas! Ay, Diyos ko. Naabutan niya pa rin tayo. Papatayin ko kayo! Lily! Takbo! Takbo! Akala ko, hindi na namin matatakasan ang bagsik ni Jonas. Pero tila, biglang nag-iba ang ihip ng panahon. Biglang sumulpot si Brenda kasama ang mga armadong pulis. Dahil ayaw bitawan ni Jonas si Lily, napilitan silang paputukan siya. Dahilan para mamatay si Jonas ng gabing yon. Ang akala kong Brenda na tumalikod na sa kabutihan, nagpapanggap lang pala. At ang tunay niyang kasabwat ay si Lily. Diyos ko, Lily, Ma'am Eloisa. Brenda? Salamat sa Diyos at umabot ako sa oras. Paano? Bakit? Si Lily, siya yung dahilan kung bakit nakatawid ako sa batis kanina. Dumiretso agad ako sa presinto. Buti na lang talaga may dump truck na may dalang saging na dumaan. Nakihitch ako, girl. Ano? Lily? Ligtas na tayo, Ma'am Eloy. May mga sundalo na papunta sa Sitio Ngiob ngayon. Akala ko naging amabon ka na eh. Ano ka ba? Ikaw kasi ang tagal mong magising. Si bro ang kapitan na nag-ritual pa. Hindi naman tumalab sa akin, so para makaligtas, nagpanggap na lang akong kaisa nila. Diyos ko, ang sakit sa lalamunan mag-aswang voice, ka-lurky. Ay, ganun ba? Buti na lang talaga habang nasa likod ako, naghahanda para sa mangkok na yon, tinawag ako ni Lily. Sinabi niya sa akin yung secret na daan papuntang batis. Kaya nung nagtakbuhan kayo, dumiretso na ako doon. At Diyos ko, ang hirap tumakbo ng nakayuko. Sumakit tong balakang ko. Kakapanggap na amabon ako. Alam mo na pala to, Lily? Opo, teacher. Pero hindi ko po sinabi kasi hindi ko pa inaasahan na makakatakas talaga si Sister Brenda. Hindi na po ako umasa, kaya hindi ko na lang po sinabi. Psst, atin-atin lang to ha. Sinabi ko may adik dito sa buong sitio para mapilitan sila pumunta agad. At sinabi kong hostage kayo kasi pag sinabi kong aswang, ay nako, sasabi lang nila na babaliw ako. Kaya kung may magtanong, sumakay na lang kayo ha. Opo, masusunod po. Dahil sa tulong na dala ni Brenda ng gabing yon, matagumpay na nalipol ng mga armadong pulis ang mga alagad ng dilim sa Sitio Ngiob. Nakauwi rin ako sa bahay namin ng ligtas, kasama si Lily. Sa ngayon, nagtuturo pa rin ako. At si Lily naman ay may sarili na ring pamilya. Si Brenda naman ay nag-asawa na rin. Gusto niya raw talagang magkaroon ng mga anak. Kaya nagpakasal siya sa isang babae. Matinding takot ang iniwan ng unang yugto ng buhay ko bilang guro. Pero dahil din doon, ay mas naging matapang ako. Ako ulit si Eloisa. At maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento.